Maligayang pagdating sa isang mundo ng misteryo, krimen at nakakakilabot na kwento. Dito, susuriin natin ang mga kaso ng pagkawala, pagpatay at mga hindi maipaliwanag na pangyayari na gumimbal sa iba't ibang bayan at lungsod. Maging alerto dahil hindi lahat ng kwento ay may malinaw na sagot. Huwag kalimutang i-follow, i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakanindig balahibong istorya. Kwento ito mula kay Emma Star, U/Jimmy_Johns_7482. Sa gilid ng lungsod, may isang lumang nabubulok na grocery store. Nandyan na ito mula pa noong naaalala ko. Hindi bababa ng 16 years. Sa totoo lang, hindi ko sigurado kung talagang nag-ooperate ito. Lahat ng nakausap ko, wala ni isa ang namimili roon. Sa katunayan, sigurado akong wala pang sino man ang nakapasok sa loob nito. Sa kasalukuyan, naka-enroll ako sa isang research class sa school namin. Ang klase ay may 3 proyekto, isang group project, isang research paper tungkol sa isang partikular na paksa na ibinigay ng guro, at ang panghuli ay ang research paper na maaaring tungkol sa kahit anong paksa na gusto mo. Okay naman yung dalawang nauna kong project, parehong naka-A. Pero ang huling proyekto na ito ang tunay na dahilan kung bakit ko kinuha ang klase. Gusto kong malaman ang tungkol sa lumang grocery store na ito. Hindi ko alam kung bakit ako nahumaling dito. Nakatira ako sa kabilang dulo ng bayan. Wala akong anumang koneksyon sa tindahang ito. Pero may kung anong kakaiba rito na para bang hinihila ako gaya ng panghuli ng isda gamit ang pain sa kawil. Hindi ko pa talaga ito napupuntahan ng malapitan. May lumang police tape sa paligid ng parking lot at ang mga pinto ay nakapako gamit ng mga kahoy na 2x4. Wala ring masyadong balita tungkol sa lugar na ito, kaya halos lahat ng pagsasaliksik ko ay ginawa ko sa lokal na aklatan. Ang librarian na si Ginang Collins ay mabait at hinahayaan akong gamitin ang mga lumang archive ng libre. Lubos ako nagpapasalamat sa kanya. Mukhang interesado rin siya sa proyekto ko o sa tingin ko tulad ko rin siya na naghihinala rin siya sa lumang tindahang ito. Pero hindi kasing lalim ng pagkaakit nito sa akin. Madalas ako nakupo sa isang sulok ng ikalawang palapag. Naghuhugot ng 5 o higit pang aklat mula sa istante. Minsan sinusuri ako ni Ginang Collins at paminsan-minsan nagdadala siya ng merienda o bote ng tubig para sa akin. Sa totoo lang, naging malapit kami sa isa't isa. "Clara, iha, gabi na!" Malumanay niyang sabi. Ginising ako mula sa aking pagninilay. "Okay, abala ako," sagot ko. Hindi siya pinansin. 7:30 na at kailangan ko nang umuwi. "Nandito ka ng maraming oras," paliwanag niyang habang nililikom ang ilang librong naiwan ko. Palagi naming pinag-uusapan ito. Nalulublob ako sa pananaliksik at siya ang nagtutulak sa akin pauwi. Pero nagpapasalamat ako sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na ako umuwi. 2 beses ko lang nahanap ang grocery store na ito sa mga lumang pahayagan. Ang petsa ng pagbubukas at pagsasara nito. Nagbukas ito noong Lunes, Hulyo 22, 1996. Pagkatapos ito, isinara ito noong December ng parehong taon. Hindi ko mahanap ang eksaktong petsa ng pagsasara, pero may lumalabas na headline noong Lunes ng Disyembre 16 ng 1996, pinatatakbo ito ng mag-asawang Smiths. May nakaschedule akong panayam kay Samuel Reuters,
Isang matandang lalaking malapit sa kanila. Si Ginong Withers ay parang karaniwang baliw na matanda sa bawat baryo. Nakatara ito sa dulo ng kalye sa isang bulok na bahay. Laging sumisigaw sa mga batang naglalaro sa harap ng bahay niya dahil halos wala akong mahanap na impormasyon tungkol sa mga mag-asawang Smiths. Umaasa ako makakuha ng sagot mula sa kanya. Pero bago ko siya makausap, kailangan ko muna makita ang lugar mismo. Kaya heto ako ngayon. 3 oras ang nakalipas. Nakatayo ako sa parking lot ng tindahan. Nakaitim mula ulo hanggang paa, nagtatago sa dilim ng gabi. May dala akong flashlight, cellphone, camera, martilyo at gas mask. Planado ko ang lahat. Punan ng litrato ang bawat sulok at idokumento ang lahat ng makikita. Huwag hawakan ng kahit ano. Huwag hihinga ng malalim. Wala nang nagsabi kung gaano nakakalasot ang hangin ng nasa loob, kaya nagdala ko ng gas mask. Ipinarada ko ang sasakyan sa kabilang kalsada. Walang tao rito. Walang pulis na nagpapatrolya. Halos wala namang dumadaan sa bahaging ito ng bayan. Hawak ang martilyo. Lumapit ako sa pinto at sinuri ang mga kahoy na nakaharang dito. Mukhang bulok na ang mga tabla. Inayos ko ang suot kong gas mask, saka ako humataw gamit ang martilyo. Bumagsak ang kahoy at nang tuluyan na itong gumuho, sumilip ako sa loob gamit ang flashlight. Agad akong sinalubong na matinding amoy ng kabulukan. Napaatras ako habang tinatakpan ko ang ilong ko. Para itong sirang tuna sandwich na naiwan sa isang basang medyas na natagpuan ang pagkaraan ng 2 araw sa kakahuyan at may dumi pa ng hayop sa ibabaw. Pumasok ako, iniiwasan ng mga bubog o pako na nasa sahig. Ang una kong napansin ay ang mga cash register, balot ng makapal na alikabok. Sa paligid, may mga lata ng pagkain at bulok na karne at prutas. 2 register ang nakabukas. Puno pa rin ng pera ang mga drawer. Sa lapag, nagkalat ang mga resibo. Parang iniabot pa ng cashier sa mamimili. Habang naglalakad ako, hindi ako makapaniwala. Maraming ipis, daga, at kung ano-ano insekto. Tuwing may nakikita kong ipis na gumagapang, nanginginig ako. Tuwing may maririnig akong daga, agad akong lumilingon sa likuran. Ang buong lugar ay parang sumisigaw ng multo ako. Nakarating ako sa likod kung saan nakalagay ang mga karne. Mas matindi ang amoy dito. Mas malala ang itsura. Nagkuhanan ako ng ilang litrato, ngunit hindi ko na kinaya ang masangsang na amoy. Habang lumalakad ako sa likod ng tindahan, napansin ko ang 2 malalaking swinging doors. Alam kong delikado, pero hindi ko napigilan ang sarili kong silipin ang nasa loob. Pagbukas ko ng pinto, tinutok ko ang ilaw sa loob at agad akong nagsisi. Sa dulo ng silid, may nakaupong tao. Hindi ko na siya masyadong tiningnan dahil nang lumingon siya sa akin, agad akong tumakbo. Nabitawan ko ang martilyo at napasigaw. Tumakbo ako palabas ng tindahan habang naririnig kong may mamibigat na yabag sa likod ko. May isang paos na boses na sumisigaw, "Bumalik ka rito!" Paglabas ko, bahagyang nabuwal ako sa bulok na kahoy bago tuluyang makatakbo sa kotse ko. Bago ako sumakay, lumingon ako. Sa may pintuan ng tindahan, may nakatayong anino ng isang tao. Matangkad siya, payat, mahaba ang buhok, abot likod, parang lalaki. Hindi ko makita ng maayos ang mukha niya. Pagsara ko ng pinto, pinaharurot ko ang sasakyan.
Hindi alintana ang dalawang pulang ilaw na lampasan ko sa daanan. Ngayon, narito ako nakaupo sa kama. Basang-busa mula sa shower. Hinantay pang lahat ng ito. Kailangan kong malaman ang sagot. Sino siya? Bakit siya nandun? Bakit hindi nabubulok ang karne? Bakit hindi nagalaw ang mga pera sa cash register? Ano ba ang nangyari sa lumang grocery store? Ang misteryo ay hindi laging may kasagutan at minsan mas nakakatakot ang hindi natin nalalaman. Ano ang inyong opinyon sa kwentong ito? Totoo nga bang mahigit pa sa ating nakikita o mas rasyonal na paliwanag sa lahat? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. At syempre, huwag kalimutan i-follow, i-like, at i-subscribe para hindi mapag-iwanan sa ating susunod na nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili ligtas at mag-ingat sa dilim.